In fairness po 'no, ibalita naman natin may ginagawa naman po yung ICI. Tayo po, hihiramin lang po natin yung, tokes ni ni Banat Bay. 'Pag maganda pinupuri, 'pag mali binabanatan. Purihin naman natin yung ICI. In fairness po sa ICI may ginagawa naman po sila. Eto po ang ginagawa naman ng ICI. Eto po, news update. Ano po ba ang ginagawa niyo sa ICI ngayon? Kasi wala po kaming alam dahil hindi po televised. Kahit po hindi live yung ginagawa po nila, i-update ko po kayo kasi gano'n talaga, eh. Kung may ginagawa naman, i-update mo badong, hindi yung banat ka lang ng banat. May ginagawa naman, hindi naman tokis lang ng tokis yang katulad ni Boy Tokis Dizon, eh. Ha? Hindi naman nagtotokis lang yung ICI, may ginagawa po 'yan. At dapat po 'pag kahit po ahensya ng pamahalaan 'yan, kung may ginagawa pupurihin mo, ha? Babatiin mo sila, ipagmamalaki yung gagawin nila. O 'di po ba? Ire-reveal ko na po ang ginagawa ngayon ng ICI, magugulat po kayo kasi nga hindi po live, hindi po natin alam pero nagulat po ako sabi ko, gano'n po ako nagulat, grabe po gulat na gulat ako ang dami palang ginagawa ng ICI ngayon. Akala niyo ba, dapat 'to sa ICI pinaparangalan talaga, ang dami po nilang nagagawa. Eto po, sasabihin ko na po. Kasi sa sobrang dami baka maubusan po tayo ng oras. Iisa-isahin ko po yung ginagawa ngayon ng ICI. Talagang magugulat kayo, sasabihin niyo na talagang etong ICI sulit na sulit. Sulit na sulit po ang pera ng gobyerno. Pero bigyan ko muna kayo ng background, ano po. Nung July po, in-announce ni BBM na lalabanan, habulin yung mga corrupt officials hinggil diyan sa flood control project. Mahiya naman kayo, 'di ba? Yan sa kanyang SONA, July po yan. July, August, September, October na po ngayon. 4 na buwan na po ang nakakalipas buhat ng sinabi ng Pangulo na hahabulin nila. May ginagawa naman po, no? May ginagawa naman po. Sabihin niyo pa po na ako ay makagobyerno na. Wala tayong magagawa. Kinakailangan po natin batiin. Kahit po yan na tayo po ay maka-Duterte, magagalit po kayo kasi binabati po natin ang IC. Ang haba ng introduction mo ba do? Eto na po, sasabihin ko na po kung anong ginagawa talaga ng ICI. Kayo naman masyado kayo apurado. May ginagawa po at kinakailangan po talaga. Nagpa-presscon pa nga sa ginagawa nila. Oh. Nagpa-presscon pa po. Ibig sabihin, ilang oras po nilang diniscuss ito. Gusto nyo na po bang malaman? Ah, hindi, baka magulat po kayo. Baka pagbintangan nyo po ako na bumaliktad ka na babadong. Bakit gano'n na lang ang papuri mo sa ICI badong? Talagang parang bumaliktad ka na. Maganda po yung ginagawa nila, eh. Eto po, sasabihin ko na po. Ah, ang ginawa eto po, bubuo bubuo ang Independent Commission for Infrastructure ng Technical Working Group kasamang iba't ibang ahensya ng wala pa po sila nagagawa. Bubuo pala. Teka pala muna, 'di ba kabubuo lang sa inyo? Ha? Alam ko kaya kayo binuo para mag-iimbestiga kayo. Ngayon may binubuo pa rin kayo na technical working group. Ha? Ibig sabihin wala ina pinoproblema na nga namin, eh, redundant na nga kayo, eh, yang ICI, eh, 'di ba? Redundant na nga kayo dahil wala naman pong silbi yung ginagawa ninyo, 'no? Tapos bubuo pa kayo ng technical working group, kasama po yung iba't ibang ahensya, panibago na naman. So meron na pong, nag-iimbestigang NBI, meron na pong DOJ, meron na pong ombudsman, nagtayo pa po ng ICI, tapos maghihintay na naman kami, wala pa po resulta. Bakit?
bumubuo pa lang kami ng technical working group, eh. O ano pong nahitan na natin buhat nung nagtayo yung ICI? Ang naisipan po ng ICI na para po kami makapagtrabaho ng maayos ay kinakailangan natin bumuo ng isa pang organisasyon within sa ICI. Ito po yung technical working group, anak ng tinapay naman. Hindi na po, tapos na po yung panunungkulan ni Pangulong Marcos. Ha? Panay pagbubuo pa lang ng grupo ang ginagawa nyo. Mabubuang ka talaga dito sa mga to, eh. Nagke-create lang po kayo ng mga panibagong maintindihan. Kung hindi po wala po silang nagagawa dahil bubuo pa ng grupo, eh. Siguro itong technical working group binubuo yan, kukuha sa ombudsman, kukuha sa NBI, kukuha sa anak ng tinapay sa DOJ, hindi na po natapos yung pagbubuo ng grupo. Yung ICI nga po, binuo po yan. Tapos yung ICI, bubuo pa rin ng panibagong grupo. Yung bubuuin yung technical working group, bubuo pa rin yan ng secretariat. Yung secretariat, bubuo pa rin po yan ng ad hoc committee. Yung ad hoc committee, magbibigti na. Tapos na ang termino ni Marcos. Hindi pa kayo nakakapagsimula. Ganyan po katindi. Pinaiikot-ikot lang tayo, eh. Ikot-ikot lang. Meron na po ba nahita sa pag-imbestiga ng ICI? Ay pasensya na kayo, matagal talaga, eh, kasi bubuo pa lang kami ng technical working group. Wala pa kayong working group? Wala pa po. Ngayon lang namin naisip na kailangan pala ng working group. Ganun ba? Pag nakabuo na po ng technical working group, bubuo naman kami ng secretariat. Pag nakabuo ng secretariat, yung secretariat naman, bubuo naman ng ad hoc committee. Wala nang katapusan. Wala na kayong nahabol. Kundi bumuo lang ng bumuo. Pag tinanong mo, ano na po ang accomplishment? Ay bumubuo pa lang po kami ng panibagong grupo within sa ICI. Kaya nga po kayo binuo, eh, para tutok lang, eh. 'Di ba? Tututukan nyo lang, mag-imbestiga lang, eh. Dahil hindi nila kinayang mag-imbestiga, bubuo sila ng panibagong grupo na kukunin yung mga iba't ibang tao sa mukhang tanga lang, no? Magiging star witness si Martin Romualdez. Alam po ninyo, pinakikinggan ko sa SMNI yung interview kay Hinlo. Siyempre, hindi tayo abogado, di ba? May natuklasan po ako bakit po ganun na lang yung pagtanggi nila na maging star witness si Diskaya at saka maging star witness anuman dun sa mga engineer. Si Babe Singson na isang dilawan, no? Talagang yung ICI create po yan para libangin lang tayo. Kunwari may ginagawa. Ano sabi ni Azorin? Wala pa raw sila ngayon nakikitang makakasuhan na government official. Diyos ko, wala pa rin silang nakikita kahit umamin na yung mga Bryce Hernandez, Alcantara, sila. May picture, maraming pera, umamin yung mga tao, kami po yan. Kami po yung nagsalansan yan. Para kanino tong pera na to? Para po kay ganito, kay Saldico, para po dito sa USEC, para po, alam, tumistigo na. Sinasabi nila, kami yung nasa picture, ako yung namamahala dyan sa pamamahagi ng pera na yan. Ayan, may kanya-kanyang tumpok yan, yung pera na yan, para dito, may tumpok-tumpok yan. Hindi po nila dinideny. May ebidensya na testimonya, may ebidensya pang picture. Ano pa po ang kinakailangan ng ICI para magrekomenda kayo na sampahan ng kaso? Wala silang nakikita raw na gobyerno na pwede nang sampahan ng kaso. Hindi ba napakalaking kalokohan yan? Tayo nga may nakita ng dapat sampahan ng kaso, eh. Okay. Gaano ka-importante yung maging state witness sana sila Diskaya tsaka yung mga engineer ng Bulacan?
Magkakaroon lang po ng kaso 'yan 'pag may witness ka, 'di ba? Okay, ganito po pala. Ang akala natin kasi mahilig lang tayong manood, eh. Eto sa paliwanag po ni Hinlo na sayang talaga kasi hindi natin binoboto. Ewan ko ba bakit, ang titigas ng ulo din natin. Sabi straight tayo, straight. Hindi pa rin nakalusot. O, pwede natin sisihin si Garcia pero tayo 'yan, eh. Kung lahat ng bumoto kay Bongo, binoto din 'tong mga katulad ni Hinlo, wala sana tayong problema. Okay, wala na 'yan, tapos na 'yan, eh. Dito muna tayo. Ang ganda ng paliwanag ni Hinlo. Sabi niya, lulusot lahat 'pag walang testigo. Akala natin, wala rin palang silbi 'tong Senate kung hindi po titestigo, yung mga tumestigo sa Senado, hindi rin po pwedeng gamitin lahat ng testimonya nila sa Senado. Halimbawa po si Gutesa o si Diskaya po, may mga sinabi siya nagbulgar, sinabi niya si si Saldi tsaka si Martin, di ba? Okay. Ibig sabihin, pag hindi tumistigo si Diskaya sa aktual na kasuhan, wala pong testigo laban kay Saldi at tsaka kay Martin. So, absuelto sila. Absuelto sila. Nakukuha po ninyo? Ano, Badong, medyo nahiwagaan kami sa'yo. Ibig sabihin, natuklasan na natin, eh. Kaya importante, kaya ipinaglalaban pala ni Marcoleta, aliwas sa mga pinaniniwalaan ng iba sa inyo. Oh, yung mga sinasabi na bayad yan si Marcoleta ng mga diskaya. Utot nyo. Kaya ipinaglalaban ni Marcoleta na state witness si Diskaya. Pag state witness na siya, yung mga sinabi niya sa Senado, malamang pwedeng gamitin yun kasi ite-testify niya yun na, po, yung mga sinabi ko po sa Senado, totoo po yan. So, dun lang po pala magagamit. Hindi po pala po pwede. Halimbawa, hindi na nag-witness si Diskaya. Yun yung keyword doon, di ba? Hindi na hindi na nag-witness si Diskaya. Bakit siya mag-witness? Hindi naman siya state witness. Ipaglalaban niya na lang yung sarili niya ngayon. Di ba? Kaya paulit-ulit pala sila, nasa simula pa lang, dinidiscredit na nila, sinisiraan na nila ng loob si Diskaya, pinagbabantaan ng malaking-malaking kaso, etc. Para i-disqualify nila as witness. Kung hindi siya state witness, bakit pa siya mag-witness? Pag sa korte pala, hindi ka pwedeng maging witness kung ayaw mo. Unlike sa Senado, kaya ang kapangyarihan po ng Senate Blue Ribbon sa Senate Blue Ribbon Committee, once na ikaw ay inimbitahan, hindi ka pwedeng tumanggi. Pag tumanggi ka, iko-contempt ka. Pag kinontempt ka, padadalan ka ng warrant of arrest. Pero, pag hindi ka nag-witness sa tunay na kaso, hindi ka po pwedeng pilitin. Ang pinipilit lang po na sa tunay na kaso, yung mga suspect. So anong gagawin ng mga diskaya? Marami silang pera. Ipaglalaban na lang nila sarili nilang kaso. Bakit pa sila mag-witness? Kung walang witness, absuelto yung mga walang gusto mag-witness, eh. Paliwanag po ni Hinlo yan. Hindi po ang buong akala ko noon, dito sa Senate, pwedeng gamitin na lahat ng testimonya rito. Hindi po pala. Kung ang testimonya mo riyan sa Senate talagang grabe, pero hindi ka tumistigo, bawal gamitin yung testimonya mo. Putyang galing pala. Sabi ko, ang galing naman ito ni Hinlo. Ang tagal ko na nanonood ng Senate, ang tagal ko na nagsusuri.
Ngayon ko lang natuklasan 'yan. So, mababalewala lahat nung mga ano ni Diskaya, yung tinestigo niya laban kay Martin, laban kay Saldico. Kung hindi siya titestigo doon sa aktuwal na korte, sa Sandigan Bayan. Ang tanong, bakit naman siya titestigo kung hindi naman siya mapoprotektahan na bilang state witness? Kaya kung hindi sila state witness, hindi po sila magpapatuloy ng pagtestigo. Yun yung pine-prevent nila, magkaroon ng testigo laban sa mga mandurugas. Pag wala pong testigo sa mga mandurugas, absuelto ang kaso. Hindi po sa akin 'to, hindi ko po 'to masusuri. Ito po ay sinuri ng mga matatalino sa batas. Kaya importante pala yung papel nung kaya pala pinaglalaban. Ako rin nagko-question, bakit ba gano'n na lang yung paglaban ni Marcoleta dito sa mga Diskaya bilang state witness? Kung hindi nila makukuha na state witness si Diskaya o alin man dito sa mga engineer, walang magtuturo kay Saldi o kaya posible pa yung mga engineer. Bakit posible yung mga engineer na gawing witness? Kasi tinuturo nila hanggang kay Saldi ko lang eh. Kung ang plano ng mga to hanggang kay Saldi ko lang, di ang pwede nila i-consider na state witness yung nagtuturo hanggang kay Saldi ko lang. Pero kung walang magtuturo na witness kay Martin Romualdez, wala na. Lusot na. Ang problema, ang problema po ganito. Magiging state witness pa laban kay, wag na natin, no, mga panukala lang yan na state witness si Martin. Di ang ituturo niya, yung mas mataas sa kanya. Ano lang po yan, pamemiloso po lang eh. Mag-state witness siya laban kay Saldico, di antibay na ngayon ng kaso laban kay Saldico. Pero lusot na lusot, lulusot, yung nagsasabing wala siyang tinatago. Grabe. Kung tinuloy-tuloy ninyo yung Senate inquiry ni Marcoleta, nakarating na sana tayo sa sukdulan. Tinilay ninyo, inagaw nyo kay Marcoleta yung ano, ang susi dapat si Marcoleta eh. Kaso wala eh. Inagaw po ninyo eh. Bahala na raw si Saldi kung magturo kay Martin. Hindi, siya nga yung main suspect na eh. Paano niya ituturo si Martin? Siya na yung, kumbaga patutunayan niya ngayon na wala siyang kasalanan. Oh. Kaya lang po uubra sana si Saldico kung siya yung state witness. May state witness na laban sa kanya, si Martin Romualdez eh. Alam nga namang dalawa state witness. Hindi. Di po ba? Alam nga namang ikaw na tinuro. So, yung DOJ, yung ombudsman, ang magiging konklusyon nila, sila na magsasampa ng kaso ngayon laban kay Saldico. Kung yan yung kung yan yung nagaganap dito sa sa ICI hindi natin alam yung nagaganap sa ICI. Lihim eh. Pero ang tansya ko, 'di ba? Maraming testigo laban kay Saldico. Marami. Si Diskaya i-disqualify nila. Kung disqualify si Diskaya, aasikasuhin na lang ni Diskaya yung sarili niyang kaso. Siyempre, kakasuhan siya eh, di ba? May pera naman siya. Kaso ko na lang, hindi na nga ako testigo. Bakit? Hindi nga ako state witness. Bakit ako testigo? Yung sinasabi ninyo na palalabasin lang kasi ni Martin na hindi siya yung most guilty. Kung siya yung state witness, kung doon patungo. Pwede rin naman kasi na
wala namang testigo laban sa'kin, wala akong hand diyan. Oh, talagang totally puwede yung sabihin niya. Ngayon kung sasabihin niyo si Saldico dalawa yung sasampahan ng kaso, parehong magkakontra, hindi po pupuwede yun. Eh, ang ombudsman mamimili yan, eto yung ano nila, eto yung kakasuhan nila si Saldico at ang, star witness nila si Martin Romualdez. O kaya kung hindi man si Martin dahil napatunayan na walang kasalanan si Martin. Kasi tinanong, nag-inquire, tignan niyo, tumatama yung paliwanag ni Hinlo, eh. Kino-question ngayon ni Chis Escudero, bakit kami lahat may kaso? Chis Escudero, Saldico, at yung iba pa, 'di ba? Yung mga engineer. Bakit sila lahat may kaso? Bakit walang kaso si Martin? Ang sagot ng DOJ, yung isang testigo na nagsalita ng pangalan ni Martin Romualdez, hindi nagpunta ng DOJ. Ba't naman pupunta ng DOJ si Gutesa, 'di ba? Kung ikaw naman si Gutesa, teka muna, nilantad ko na yan, bahala na kayo diyan. Bakit? Matapang ako pero hindi ako sinto-sinto. Hindi po. Hindi po, wala po maniniwala sa kanila na contractor yung ano, eh, na yung nagkokontrol sa kanila contractor, eh. Wala pong maniniwala. Kumita yung Diskaya, kumita yung mga kontraktor, pero hindi po sila ang ano niyan, hindi po sila ang, anong tawag dun? Pinaka-mastermind. Okey.